Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Grabe, nagkahulihan na mga loads at grabe kaabang-abang yung mga mangyayari ngayon sa atin mga loads, no? Grabe yung news natin ngayon. Hindi ko alam kung may excite kayo o malulungkot kayo mga idol, no? Pero solid yung news natin ngayon mga loads, pero sana una sa lahat palike ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news na tayo ngayong 2026 mga lodi, hindi kayo pwedeng mauli sa balita. So kailangan nakasubscribe kayo sa ating channel mga idol, no? So check niyo yung mga link dyan sa baba ng description ha, mga idol. So ito na. Bago tayo mag-news, syempre update muna tayo sa chart, no? So balik ng $2 yung ating XRP. Grabe yung Bitcoin, no? Nag 91, no? Medyo nag-uptrend siya mga idol ngayong 24 hours. So, hindi pa inaabot yung ating lock profit mga idol. Ayan, no? So far, ano to? 13.5. Oh, ayan na. Pero ang lock profit natin kasi is 10k eh. So, wait natin kung anong mangyayari, kung aangat pa ba to. Baka pag nag 20k to, doon na ako magla-lock profit. O kaya 15k. Di na tayo. So, ayan ha. Kasi syempre, mga idol, yung iba, sabi, ito, i-profit ko na yan, bababa na yan. Kasi lagi tayong 50% nung nakaraan di ba? So, kung dito, pinrapit ko na to, hindi ko na na-experience to. No, yung app na to. So, meron tayong strategy diyan, mga idol, no? Hindi naman natin ma-champion yung top. So, sa mga nagsasabi na i-profit ko na, mapaprofit din natin yan pag tinamaan, mga lods, no? Pero kung hindi tamaan, so umangat siya, sabihin na natin umangat siya ng mga 16k o di ganyan. O. So, pwede ko na i-touch yung lock profit ko dito niyan pagka ganyan. So, pag diyan ko nilagay, meron na tayong 222. So, magkano to? 13 o 12 something. No, tumataas din yung lock profit natin as long na tumataas din yung nag-up yung XRP, no? So ganun lang po 'yun mga loads, no? Ano tayo? Strategy natin 'yan. Ngayon kung tamaan man, goods na 'yun. Pwede na tayong magabang ng position agad pagdating pag tinamaan 'yun, mga lodi, no? So ayan punta na tayo sa news natin, Nanami. No? Ating crypto bubble. Yung ding natin medyo goods na goods, mga lodi. SHIB 2.5. Yung hours natin medyo nakaka-recover. Naka-recover tayo kasi mga idol, yung BTC umangat 'Di ba? Check nga natin. Ayan Kita nyo, biglang umangat ng ganun zoom. May isang malupit na candle siya, mga idol, no? Ilang candle to? 1, 2, 3, 4. 4 candle. Actually, 3 lang kasi dito, umangat na siya ng 91.5 So, nag-spike siya ng isang ganon at syempre, nadamay lahat dyan, mga lodi. Pero pansin nyo, mga idol, kahapon, 9% yung tinaas ni XRP, 8, 9 to 10% yun Pero yung Bitcoin nun, 0 to 1% lang. Ngayon, nasa 1% kanina yung BTC, yung XRP naman, nasa 0 point something lang. 'Di ba? Kasi nung umangat siya dito, ayan, nagkakaroon na siya ng downtrend. Nakaapekto kaya dyan yung war o yung pangyayari sa Venezuela, mga idol, no? Speaking, no? Grabe, eto na po, no? Nahuli na si Nicolas Maduro at eto na siya, papunta siya ng New York, no? Ayan, sinakay sa aeroplano, mga idol. Ano kayang reaksyon ng bansa nila, no? Nung nahuli to, mga lods, no? Mix, 50-50 mga idol yung nakikita kong balita, mga lods, no? Dahil eto, kita nyo naman, burning the American flag and tearing it apart in the streets, blaze in the French capital Paris is condemnation of the American aggression on Venezuela and kidnapping
of the president. So ito yung reaksyon ng mga taga Paris, mga idol, no? Sinunog nila yung flag ng USA, no? Dahil sobrang aggressive daw sila sa Venezuela, tas kinidnap nila yung presidente ng Venezuela. No, nagalit sila ngayon kay Trump o sa president. Hindi lang French, pati yung China demands the United States stop violating other countries' sovereignty and security. Oh, nako, mukhang may mga nakikialam na, no? Oh, walang may kialam Sino kaya awat dito, no? Oh, walang makikialam diyan, makialam. Pag ganun pa naman sa away, di ba? Pag may nag-aaway na dalawa, at biglang may nakialam na isa, gulo na yun, papasok na lahat. Gamble na yun. So, ito na. May mga pumapasok na, mga lodi. Yung China, binabanta. Kumbaga, nag-demand na sila, no? Na huwag kayong mag-violate ng ng sovereignty and security ng ibang countries. Sabing ganun. Masyado kayong aggressive o sabi ng China. Ngayon, sabi ni Trump, eto, inano ko to binalita natin to kagabi, last video natin panoorin nyo, na bago pa kunin o kidnapin, sabi kasi nila kidnap bago pa kunin ni President Trump si President Maduro, mga idol, meron ng parang, hindi ko alam kung vlog ba yun, yung ginawa ng President ni Maduro Sinabi niya, ang gusto lang ng USA o ni Trump yung oil at yung mga precious metal na nasa Venezuela. Ngayon, pagkahuli kay Maduro, mga idol, sabi niya, President Trump announces that the United States intends to utilize Venezuela's oil reserve and sell substantial quantities of oil to other nation following the capture of Nicolas Maduro. So tama si Nicolas Maduro, di ba? Sabi pa nga ni Trump, we are in the oil business. So, di ba? Naku, patay tayo diyan. Totoo yung sinabi ni Maduro, no, na ayun lang ba yung kailangan niya talaga o talagang masama ba talaga si Maduro, mga lods, o may pakay lang. Kasi marami nagsasabi, mga idol, na masama rin naman daw talaga si Maduro. Hindi ako nagsabi kasi talagang siya, leader siya ng mga drugs Ito kasi Venezuelans, ito mga taga Venezuela na to in the US gather outside a federal courthouse in New York. Akala ko nag-welga sila kasi kinuha ni President Trump si Maduro, pero hindi outside a federal courthouse in New York to celebrate the arrest of Nicolas Maduro. Kumbaga, sinicelebrate ng mga Venezuelans yung pagka-captured kay Maduro, mga idol, no? Ito, kumbaga kung may magsasalita man, kung may K na magsalita patungkol kay Maduro, yung mga Venezuelans yun, kasi sila yung nakakaranas ng ng pamumuno niya 'Di ba? Pero nagsi-celebrate sila. 'Di ba? Nung nahuli si Maduro, nag-celebrate sila, mga idol. Ibig sabihin, tama ba si Daddy Trump? 'Di ba? Pero tama ba siya? Sabi nga dito ni France President Macron says the Venezuelan people are today freed from the dictatorship of Nicolas Maduro. So parang ang nangyayari, may mga naniniwala na parang naging superhero yung US kasi tinapos nila yung pagiging diktador nito ni Maduro, mga idol, no? Ganon din si Netanyahu, mga lodi, no? Congratulations, President Trump, for your bold and historic leadership on behalf of freedom and justice. I salute your decisive resolve and the brilliant action of your brave soldiers. So, ayan kinongratulate siya ni Netanyahu, mga idol. Alam niyo naman yan, si Netanyahu. Marami ring galit dyan, mga lods, no? So marami, lang to bulong-bulungan lang to, mga idol sa global leadership, mga lodi, si Netanyahu talaga yung pinaka-leader. Siya yung parang pinaka-leader ng lahat, mga lods, no? Hindi America, hindi siya daw yun. Nandun siya sa sa Jesus land sa Israel, no? Doon history daw yan, mga idol ayan Kinongratulate siya. Tapos, sabi naman dito ni Zelensky,
Eh kung dictatorship lang ang pag-uusapan, dapat hulihin mo na si Putin. Sabi niya rito, Ukrainian President Zelensky suggests the US should capture Russian President Putin next. Diba? If it is possible to deal with dictators like that, then the United States of America knows what to do next. So, ayan. Si Putin daw, mga lodi. Makulit din to eh, no? Comedy rin eh, no? Oh. Syempre, sabihin natin, ganun ba talaga? Baka naman hindi naman talaga masama si Maduro, mga lodi. Kaya sabi dito ni Secretary, si Marco Rubio, hindi. Si Marco Rubio ba to? Ayan. Sabi niya, mga idol, Maduro is not the president of Venezuela and his regime is not the legitimate government. Maduro is the head of the Cartel de los Soles, a narco-terror organization which has taken possession of a country, and he is under indictment for pushing drugs into the United States, mga lods. No? So, siguro yun yung reason kung ba't siya binanatan ni Trump. No? Gusto mo mag-push ng drugs dito, ha? Ayan, mga lodi, no? Kinuha na siya. Tatapusin na kita ngayon, ginawa ni Trump, mga idol. So, ayan, kayo, anong pananaw nyo? Meron ba mga Venezuelan dyan na nanonood sa akin? Mag-comment nga kayo kung tama yung ginawa ni Daddy Trump, mga idol. Na? So, ayan, binaba na. Boom! Yeah, tingnan mo. Nagpapalakpakan yung mga tao, mga loads. 'Di ba? Ibig sabihin, ultimo mga Venezuelan galit sa kanya. Mga idol, 'di ba? Ito yung mga company, let's negotiate. I will blow you. Baliktad pagdating kay kay Daddy, no? Pagdating kay Daddy, baliktad. Takot sila kay Trump, eh. So, ayan. Ayun yung ating trending news ngayong umaga, mga lods. So, punta na tayo sa ating crypto malupit na news, mga idol, no? So, ito nagkakaroon ng malulupit na ngayon, na scaman o hackan. So, dapat alam nyo yung 6 essential security tips to protect your crypto asset from hack and theft, mga idol, no? Sabi dito, number 1 tip, stay away from local exchanges. Nagaling lang yan. Minsan mo lang gamitin ang phone na may laman, tapos airplane mode lang para di na nakakahanap ng tiyempo ang hacker. Ayan. Pero sabi dito, mga lods, puntahan natin. Actually, common sense na lang to. Hindi mo na kailangan Hindi mo na kailangan kumbaga i-note. Use unique password. Ayan daw yung isa. Use two-factor authentication, yung 2FA, no? Be wary of phishing attempts. Yung phishing attempts, mga idol, medyo mahirap to. Yung iba nabibiktima nito, mga idol, eh. Ito yung mga site o yung mga biglang nagpa-pop up tapos makiklik mo, mga lodi, no? Dapat kaya nga mas maganda kung think before you click. Think before you click. Diba? Kasi minsan yung ako pag may lalo na pag sa mga notif ko, minsan sa Facebook ganun eh. Sa notification niya na lumabas, na-hack yun pagka-click niya ng notif niya, mga lodi. Kasi kala niya syempre notification sa Facebook yun. So hindi ang i-expect niya hindi siya ma-hack. May tropa akong ganun, mga lods, no? Na sa notif niya lumabas, pagka-click niya na-hack siya, na-phishing siya. Use hardware wallet, which is ito yung isa sa mga maganda, no? Make sure to use the right website apps. Kaya nga yung mga content creator, halimbawa ako, yung mga app o yung mga site, yung mga website, kailangan pag kunyari sinabi ko, check niyo yung mga link diyan sa baba ng video ko, ibig sabihin legit yung mga app na yun. Kahit yung mga simpleng app lang, pwede nilang baguhin yon para ma-phishing kayo. Ba kunyari may ni-research kayo ganito, gusto ko mag-register sa sa ganitong app, no? Natin bitget.com. Ayan. Pag in-enter niyo yan, mga lodi, usually mga nasa unahan pa ng research ayun pa yung mga phishing site. Kaya pag na-click mo yon, GG ka.
'Di ba? Ubos yung ano mo, kung magwi-withdraw ka man doon o magde-deposit ka man doon, yari, mga lods, no? Kaya yung mga link diyan sa baba ng description ko, legit 'yan. Ayun yung ginagamit ko lagi. No. Oh, closing thoughts. Apparently, our choice is securing our crypto asset is not just for use, but also for community, the rare bad actors that are trying to steal funds because they can. If we have tighter security measures, then the time will come when they cannot execute their dirty plays anymore, as there will be no victims left. O, ayan mga lodi, kung matatalino na kayo, hindi na kayo napiphishing, hindi na kayo naiisahan, di na sila mga hack. Parang ganun lang yung sinabi niya, mga lods. No? Common sense na lang yan, dapat mag-ingat na lang kayo. Yung mga app, dapat legit. Huwag click ng click. Meron kayong asset dito, huwag kayo dito manood ng bold. Sa iba kayo manood. Dahil doon, marami doon, mga lodi. Sa Telegram, mag-ingat din kayo kasi maraming site doon na phishing, mga lodi. Nako, legit yan. Sa Telegram, maraming kumakalat doon. Pag naklik mo, nako, yari ka talaga. So, mag-ingat kayo, mga lods, lalo na ngayon. Active sila ngayon, mga idol. Kasi naniniwala rin sila na ano ngayon, uptrend. So, ito. Nako, ito Mastercard is running a pilot program to settle card payment using the XRP Ledger. No speculation, no empty promises. This is happening now. So, walang sumasagot dito kay Grok na tinatanong nila, pero totoo daw to. Tinanong ko siya dito. Sige na. Andali lang. Ginawa ko na to kanina sa kanya eh. So, goods daw yan. Sinagot niya na yan, mga lods. Na, balikan natin yan mamaya. So, ito. South Korea's #1 exchange dominated by XRP pairs. On January 2, XRP Korean won 24 hours trading. Volume hit $278.88 million. Capital rotation is one of the world's hottest crypto markets, no? So, sa South Korea, sabi ko nga sa inyo, #1 talaga yung XRP dyan. Japan, ganun din, #1 din yung XRP dyan, mga lodi. O yan na, sumagot na siya, no? Is this true that Mastercard is running a program settle card payment using the XRP Ledger? Yes, the claim in the X post is accurate. Mastercard launched a pilot program on November 5, 2025 in collaboration with Ripple, Webbank, and Gemini to test settling real credit cards transaction using Ripple's RLUSD stablecoin on the XRP Ledger for faster and lower cost processing. So, ayan na nga, legit na nga yan, mga lodi, no? Patindi, di ba? So, eto, mga idol, no, sa mga hindi na-excite dyan, yung mga walang dahilan para maging bullish, tignan nyo itong chart na to, mga lods, no? 2018, 2021, 2026, grabe, ang taas niyan, mga idol. Halos pinagsama yung 18 tsaka 21, no, para maabot mo yan. Sabi nga dito, okay, this is crazy. Alts are about to print so many millionaires in 2026, no? Sana ready kayo dyan, mga lons, no? 2026 look like a pay-off year for people who stayed patient through the grind. Alts rewards conviction, not tourist. O, ayan, mga loading. Alam nyo, ako marami kasi nagsasabi na sa bagay, ano nyo yan opinion nyo yan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. At syempre, channel ko to. Pero kung meron kayong sariling, lagay nyo lang yung comment nyo dyan sa opinion nyo. Kung bearish kayo, bear market na sa inyo ngayong taon, no problem, mga lodi, no? Pero para sa akin yung taon is special, no? Hindi ko sinabing bull market, no? Pero sige, sabihin ko na, no? Parang sa akin, ngayong 2026 yung magiging bull market natin. Ayun yung sa akin mga lods. Kumbaga magiging ano siya, magiging maraming mangyayaring malulupit ngayong 2026, mga idol, no? Siyempre, maraming kokontra sa akin, yung mga bearish, yung mga bear dyan, no? Which is okay lang naman, kasi lagi naman dalawa yan Meron mga bull, o yung mga, tawag nga ni Boss Robo, mga moon boys, ayan, tawag ni Boss Robo dun, moon boys So, ako, moon boys ako ngayong 2026.
Pero mga, ano tawag sa ano? Sa mga bear, no? Hindi naman, ano bang moon? Sa ano ba yung isa? Hell? Hellboys? Mga Hellboys. Oh, ayan, no? Ako lang ba? Ako lang ba yung, sa tingin nyo ba, ako lang yung parang bullish ngayong 2026? Siguro, parehas kami ng mga isip nito dahil magkakamukha naman kami, pero two people with a combined net worth of 815 billion are telling you 2026 will be bullish. Do you understand yet, mga Lodi, no? Isa na si Zizi Don. Keep building. 2026 will be awesome. O, will awesome, sabi dito. Elon Musk, 2026 will be a banger, no? O, ayan, silang dalawa. Mga Lods, no, yung nagsabi. So, parehas kaming tatlo. O, kung kontra kayo sa amin, nasa inyo na yan, mga Lods, no? So, ayan. Ayun yung news natin ngayong araw na to, mga Lodi, mamayang gabi. Siyempre, alam nyo na, mag-update ulit tayo. Siyempre, hindi tayo papauli sa balita dahil halos oras-oras may balita ngayong 24 oras. So, kita-kits tayo. Mamayang gabi, mga idol. Sana enjoy nyo ang ating news, mga Lodi, ngayong umaga. No? At magluluto pa ako ng tanghalian, mga Lodi. Kita-kits. Sobrang saludo sa lahat ng nagla-like ng video natin at nagko-comment. Lahat yan binabasa natin. Love ko kayo lahat. So, ayun. Kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? yeah.